Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya't subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto, sikaping lumago, inspirasyon mo pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, kulang ng ko mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan! Kaya natin yan! Maayong hapon sa tanan-ari na naman kita sa isa ka-espesyal nga episode sang Istorya, Trabaho, Negosyo kag Consumer o kung Istorya TNK. Ang aton nga official consumer and MSME advocacy program sa Department of Trade and Industry Regional Office 6 kaupod sa atong partner sa pagbalita ang Radyo Pilipinas. Subong nga bulan sang Disyembre, mainit nga magpanamyaw no, sa inyong nga tanan, malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bagong tuig sa atong mga konsumidor, MSMEs, kag pumuluyo sa bugos nga Western Visayas. Kag antes kita magsugod sa aton nga diskusyon, gusto ginaton magpaabot sang aton nga madalom nga pasalamat sa inyo no, sa duha ka tuig nga pagpadalagan sang Istorya TNK. Kamugid ang amon nga inspirasyon nga magpadayon sa paghatag sa mas maayo nga serbisyo para sa publiko. Salamat sa inyo nga wala hunong nga pagsuporta sa amon. Kada una nga Domingo nga pagupod sa amon kag pag-share sang episodes kag ang inyo nga pagsalig sa among programa. So subong nga adlaw ang atong finale nga episode sa sini nga tuig nga very timely kag informative ang atong istoryahan namo ang product standards para sa Christmas lights kag fireworks. Siyempre, kapag natin diwat ang ating nga suki nga resource person ng Grace Benedicto, ang Chief sa Consumer Protection Division sang DTI Region 6. Again, ako si Didi Mesa, ang Information Officer sa DTI Regional Office 6. Ma'am Grace, maayong hapon sa imo, ma'am. Kag welcome liwat sa Istorya TNK. Ang imo, ma'am, nga pagkamyaw sa atong publiko sa bunga hapon. Salamat, Jude. Maayong hapon sa tanan natin ng mga taga-subaybay. Advance Merry Christmas. And yes, I know, kay Sunday subong nagapanghimos siguro kita dira sa aton panimalay, nagapamutang na sa mga dekorasyon. Kung ano man ang inyo dira nga ginaubra, updi nyo kami sa aton subong sugilanon diri sa Istorya TNK. Ma'am Grace, hindi na malayo ang Pasko, ano kayo una nga semana subong sang Disyembre. Tag isa sa mga ginabantayan sang DTI among pagbaligya sang Christmas lights. Ano ba lang ason nga ginahimo sang DTI nga mandatory ang certification para sa Christmas lights? There is a contract. Ang Christmas lights ginhimo sa DTI through our Bureau of Philippine Standards ukon ang BPS nga mandatory ang certification niya para maprotektihan ang aton nga mga konsumidor kag pati man ang ilang mga propiedad sa posible nga halit dulot sang mga substandard nga classes dinhi. Ang Christmas lights upon lighting change dapat
himuon suno sa Philippine National Standards ukon PNS 189 series of 2000. So specifically ang PNS nina para sa mga lighting sets ang nagagamit sa mga miniature, mga ginagmay, kag sub-miniature nga mga lamps for decorative purposes, kag indoor ang paggamit sini. Ang PNS, nag-require ina isang mga dapat na himuon para makaubra sa kalidad na Christmas lights, halin sa materyales na ginagamit dira, wiring sa mga lights, may kinahanglanon sundon. Pati man sa mga mechanical kag mga requirements sa temperatura, no, nga hindi dapat maglapaw sa paggamit sa Christmas lights. So ang mga aton dira nga manufacturers nagasunod sa mga reglamento para maproteksyonan ang manugbakal batok sa electric shock, nga hindi sila makuryente, kag para hindi makatugas ang sunog. Mamanalo bala ang mga Christmas lights na covered sa mandatory certification nga dapat may PS mark o kon ICC sticker. Ang mga Christmas lights nga covered sa mandatory certification, ang mga masunod. Inang mga lighting sets nga ang rating niya up to 250 volts, single phase. May mga sets man na push-in type, filament type, o kung na light emitting diode, LED lamps, no? Amo ni ang mga sets na covered man. Kaupod man dira ang mga lighting sets nga intended for indoor use. Kag diskan ang mga lights nga may marka nga indoor/outdoor use covered man sa certification. Mamayara bala ng mga exempted no, sa maliban sa mga ng balin. May ara gid dyan, no? So may ara man kita nga mga lighting sets abi nga built-in sa mga Christmas trees, lanterns, or decorative pieces nga ginatawag. Mga exempted ni sila ya upod man ang mga lights pareho sa rope lights, mga neon lights, meteor, stick, or laser lights exempted man. Pati pagid ini nga may mga bulbs nga general lighting service or GLS nga ginatawag. Ang battery operated, mga solar powered kag other nga mga direct current nga powered nga sets exempted man na sila. Pati pagid ining mga sets nga with power supply adapters kag ang mga Christmas lights nga designed sila ya exclusively for outdoor use. So meaning man hindi tanan nga Christmas lights no covered sa mandatory certification. Oo. Ay kinatigayon na mga monitoring sini ang DTI Regional Office 6 kag anong naging resulta? Diriya sa Region 6, no, ang recent nato nga result sa monitoring compliant ang mga business establishments na nagabaligya sa mga nanari-sari nga mga klase sa Christmas lights. Ang ini nga mga lights, may ara sila marka, may Philippine Standard Mark. Gina-emphasize nato nga ang PS Mark may ara na siya nga license number dapat sa manufacturer. Kag kung import commodity clearance o kung ICC stickers, no, dapat para gid sa amo na produkto unique ang number kag para sa gin-issue nga mga Christmas lights sa mga atong authorized ka mga importers man. Kag kompleto ini sa mga required nga mga labeling, no, markings nga gina-prescribe sa PNS sa Christmas lights nga PNS 189 series of 2000. Ginakumpirma lamang ini na sa result sa atong monitoring available gid sa market ang mga certified products, no, meaning maayo ang klase kag safe nga gamiton ang ining mga Christmas lights. Mamanang mga required markings so dapat pangitaon na sa atong mga publiko na dapat makita nila sa packaging sa Christmas lights. Ang mga Christmas lights nato nga ara sa market dapat may mga amo sini nga mga impormasyon. Una, dapat ara da ang ngalan sa manufacturer, no, supplier or distributor sa Christmas lights, may address na, no, kag trademark. Kung available ina may ara siya trademark ibutang dira sa package o sa Christmas lights nga sulodlan. So ang rated voltage kag wattage sang set kag lamp
dapat nakabutang mandira, pati ang marka nga for indoor use only. So, ang standard sa Christmas lights na PNS 189 series of 2000, naka-indicate man dapat ina sa packaging. Kaupod sa batch or lot number, some series ang amo na nga production sa Christmas lights. Ang country of origin kung imported ina, ang PS mark o kon ICC sticker dapat naka-pick sa packaging or sa Christmas lights mismo. Kag gina-requirement na dapat may mga suitable warnings sa atong Christmas lights. Speaking of warnings naman, ang imo mga safety reminders, no, para malikawan ang sunog kag electrical hazards. So, dapat mo una, kung kay kalabanan sa ato, no, nang na-block sa gusto natin islan ang mga lamp sa Christmas lights. Dapat i-disconnect ang supply anay bago kakason, no, para hindi kita makuryente. Ang iya diri nga requirement actually nga dapat ang pareho bala sa fuse lamp nga kung islan mo, dapat kung fuse lamp gid. Hindi mo siya pang islan sa normal o kung non-fuse lamp na. So, likawan man ang mga damage sa insulation. So, kung bugay na natago ang Christmas lights, o basi na itipada sa ilangga or nagdito ng insulation, ng taon gid nga wala damage. Okay, basi na exposed na ang mga wirings dira, kag delikado nga makuryente kita. Kag para man hindi mag-overheat, ang mga pundido nga mga lamps islan gid sa mga pareho nga lamps nga the same gid ang voltage kag o wattage dira, no, para malikawan ang disgrasya. Kag gusto tayo permi angot-angot ang mga lights na malaba kung depende sa Christmas tree mo kung kisaan mo, kung taas na siya di madamo nga lights ang imo ginakascade o kung gina-attach. So hindi kita mag-cascade o kung magsumpon-sumpon sa more than sa recommended sets of Christmas lights. Kaya normally, 3 lang na ka-sets ang gina-allow para ma-avoid ang overloading. Okay? Kag pati man sa outlets natin, hindi pag i-overload. Kung kadamo balance ang plugs na ginabutang sa isa lang ka-outlets, base mag-overheat. Kag masuguran sa sunog. Kag importante gid na inspection nun, ang socket nga wala damage man, kung may mga na-expose na wire, kung may mga loose na connections, kag mga damage na plug, tanan ini para malikawan nga electric shock kita, ma-overheat o kung masurugan. Maraming mga salamat, Ma'am Grace, para sa pagdetalye ng product standards ng Christmas lights. Sa atin naman yung pagbalik, fireworks naman ang ating pag-iistoryahan. So stay tuned for segment 2. Kapag bumibili, hinahanap mo ba ang PS Mark o ICC sticker? PS mark? Hindi ko alam yun. Ha? PS Mark? Meron mo ganon? Parang hindi naman ata lahat ganon. Parang sa hardware lang ata meron, no? Hindi ba tinitingnan? Minsan, depende. Kung binibili ko yung appliances, tinitingnan ko yung PS Mark. PS Mark, parang may mga sticker. Ano pa safety, di ba? Usually, hindi ko na rin mag-check yun, eh. Nako mga consumers, huwag baliwalain ang PS Mark at ICC sticker na makikita sa mga produkto. Maging matalino at mapanuri upang makasiguro na legalidad at ligtas gamitin ang produktong ating bibili. Welcome back sa ating final episode sa Historia TNK para sa sining tuig. Subong padayon kita kaupod si Ma'am Grace Benedicto para sa isa pa dito importante na holiday topic amo ang fireworks product standards. Ma'am, ano ba ang fireworks? Pag nga kinahanglan kit sila sa PS Mark. Ang fireworks, kinahanglan gid nga may ara na siya nga PS Mark para masigurado nga standard kag safe ini. Ang PS Mark, may ara na siya nga PS license number pagid nagapamatuod nga ang fireworks sertifikado. Natestingan siya pag nakapasar sa requirements ng Philippine National Standard. Amo na ang Philippine National Standard 1220 series of 1994. Ma'am, may mga certified na balakita nga fire brands nga rin dito sa Pilipinas?
Mayara, nakita nga mga certified fireworks na ginilo sa mga manufacturers nato no may mga PS licenses na sila. So ginatagaan kita subong sa website ng inisang BPS, makita nato dira nga as of December 5 ang may mga brands na nga pwede pilian na aton nga mga konsumidor kung magbakal sila sa fireworks. Pero abi sang For Sure Fireworks na may license number Q-4802. Importante nga balaan ini nga mga impormasyon kay matrace naton kung insakto nga supplier, manufacturer, lisensyado bala o kung hindi. Kaya pagid nga A. Santiago Fireworks with license number Q-4757, ang Diamond nga brand Q-1469, Dragon Fireworks may Q-1253, ang Dreamlight Fireworks Q-5708. Nadugangan pagid mo sa ibang pagid nga diri nga FRP Q-6482, ang JPL Fireworks na Q-5443, ang LF Fireworks na Q-1903, Maribel Santa Ana Fireworks with a Q-5248 na number. Ang nation niya, ang iyang license number is Q-1388. Phoenix is Q-1337 kag ang Pyro Creations na Q-1352. So madamo kita sang pilian basta may PS license number, ang PS mark ang basihan natin sa pagbakal. Again, damo ko mo pilihan, no? May mga certified na kita nga fireworks dito sa Pilipinas. Ma'am, pwede na mo ma-explain mo kung ano ang mga klase ng fireworks. Pakabalo ko may ara 3 ka klase isang fireworks. Oo, so sa tatlo nga ini, no, lantaw ninyo kung ano video lang ang kinanglan nyo yan sa inyong okasyon nga ga-require sa fireworks. Pero kita yan sa DTI, nagka-certify sa 3 classes according sa una, hazard level niya, sa noise, no, kag intended use. Ang class 1 ng mga fireworks, amo ni siya ang mga klase nga very low lang di ang hazard, kag do halos wala ka sa mabatian nga gahod, no, noise. So ginagamit ini sa mga confined na areas lang. Kag gina-make sure sa standard nga hindi ini maka-cause of injury sa tao nga nagatindog at least 1 metro away sa naga-operate sa mga fireworks, no? Hindi man ini maka-injure or makahalit sa tao na nagakapot mismo sa fireworks. So example, pati ang party poppers natin, baladi ba lang may standard ina. So handheld sparklers, mga cups, table bombs, novelty matches, crackers, snaps, kag mga serpents. Class 1 as yung fireworks. Ang class 2 naman, kung ato ka ina very low, iniya ti low. No, medyo mataas-taas na classes ang fireworks, low hazard, may noise pero gamay lang, no? Kag ang intended use ni sa outdoor lang gidya, kag sa relatively nga confined na areas. Hindi man ini maka-injure, no, sa mga tao nga at least 5 meters away. Kag hindi man makahalit sa nagakapot nga malikawan ang sparks nila or hot slugs nga ginabuga sa aton nga fireworks. Example, inang mga fountains naton, triangulo, no, mga bangers, Roman candles, mines, no, tambalete, no, wheels, rockets, mga non-handheld sparklers, pero ang handheld, pati ang mga combination fireworks. Ang ikatatlo naman, ining class 3 na fireworks, medium ang hazard. May noise, may gahod siya, pero safe gihapon, no, sa human health, no, sa aton nagalaritaw, nagapamati isang aton yung mga fireworks na ginapalupok, no. So, intended use ni outdoor sa gihapon, pero ang requirement dapat large, no, open ang areas, no, kung sabihin gina-display ini. Dapat hindi man makakos ang injury sa mga tao na standing at least 25 meters away. So, kung manotice mo, malayo na ini dapat, no, sa nag-operate sa fireworks. Kag nagagamit sini dapat may proper din yung protection, no, para ma-safe ang pag-operate sini nga fireworks naton. Example, no, ang aton nga puitis sa iba, no, rockets, no, di bala sa babaw ina na galupok, so ang Roman candle, so dapat na malayo din niya sa mga tao. Mines, wheels, bangers to kayo na, bala nyo, class 2, pero may arap pangikita
nga class 3. Ang fountains, ang man may class 2 kag class 3, pati ang non-handheld sparklers, ang shells, shell in mortar, kag ang combination fireworks. Ma'am, personally kami sa balay, no, during celebrations, we opt for class 1 and class 2 fireworks because we have small children, gagmay kami ang kabataan, so we opt sa mga low hazard lang na fireworks. So, dapat pilihan ng atong publiko, no, but make sure na safe, no, ang inyong mga pag-handle sa inyong mga fireworks. Ma'am, ano naman ang kinakailangan makita sa label ang kasi inyong maklon? Dapat na ka-display sa package sa fireworks ang mga impormasyon sa una ngalan sa fireworks. Ano na siya? Banner, mine, wheel, o so ngalan niya na siya. Dapat dira sa packaging niya. Kag ang classification, kag kung sabihin ini gamiton, no, intended use niya. Ang brand name, ato kayo naging pang-mention natin, ang address ng manufacturer, ngalan niya, dapat sa packaging, kag ang because sa banaton kay na PS Mart mo silingon locally produced lang dapat ang fireworks, so dapat made in the Philippines ang naka-indicate sa iyang labeling, and then ang warnings kag mga precautionary signs dapat ara man dira, pati ang instructions for use, ang effect niya. No, kay base expectar ka nga wala galupok dayon pag ani mo ay nagalupok kali siya. So dapat lang tawagin ang descriptions ng effects. And importante, hindi mo na makita ini bisan hindi mo matalupagdan, pero kung may Philippine standard or quality mark dira kag license number, no, assured ka na ini tanan nga mga impormasyon kung gina-mention ko ara basta may PS quality mark and license number ang manufacturer. So example, no, sa label sa party popper dapat may warning na siya nga keep away from eyes, no, hindi na siya dapat malapit ton sa mata, kag hindi mo siya pag inismantol. Ang instruction dapat i-point mo ang base nga layo sa imo itsura kag sa ibang nga tawo, kag i-pull mo ang string, no, ang sa party popper, kag ang effects na no butang bagkaina basi confetti lang binabang or streamers ang sa party popper. Kung fountain naman niya, for example, may warning na siya. Kay fountain na siya dapat inyo pag-hold. No, do not hold. Ang instruction, dapat upright siya. Kaya nga, kay base karon kung may angle siya or naka-diagonal siya, no? Hindi ka kasigurado kung diin makadto ang iya nga effect, no? Dapat upright siya in soft nga flat ground. Kag dapat securely attached, no, sa post. Ang fuse niya, ang pabilo niya, ang tip dira, no, dapat may length na siya, balaan niya sa standard, wherein pwede ka pa kapalagyo. Diba? Kaya kung pagsindi mo, lupok na yun, or pagsindi mo, may effects na yun, di ka palayo sa fireworks. So dapat may time na siya, may requirement sa standard, ang kalabaon dira sa imo na fuse, na maka-retire ka pa away from the firework, kaya dapat yung effect niya dapat nakabutang nga it emits showers of sparks, colored flame, no, produces whistle. So whistle lang yan, wala bang for fountain. Ano naman ang mga precautionary measures kag ang atong mga nakahandong sa publiko? Sa mga nagabaka, no, magbaka lamang kita sa mga fireworks halin sa mga lisensyado nga mga manufacturers. Basahon natin sa maayo ang mga instruction before gamitin ang fireworks. Sa mga bata, pati nga siguro sa mga tigulang, hindi ipagpuluton ang mga wala na naglupok ba lang ang mga fireworks, no? Kaya basi gulpi lang. Abi mo gali ka baga-baga and then gulpi lang, no? Nag-i-grab ka gali ang pabilo, delikado. Kag, of course, kung mag-celebrate kita sa New Year, nami man yung mag-observe kita, pero for precautionary measure na lang man, saradahan ang mga bintana, pagpatahan, no? Para malikawan natin ang mga stray fireworks na magsunod sa aton paninalay. Mag-maintain man kita sa distansya sa mga nagalantaw sa fireworks dira, no? Hindi kita magpamahog o mag-prank, to. Kag kung mo magsindi kita, gamiton ang isa ka lempol na siya para safe. Kag hindi kita magamit din sa kadina, mga sigarilyo o kung mga ng mosquito coils.
no? Parang i-ignite ang atong fireworks kay base balugulpi lang. Wala ka na time na magpalagyuti, maglupok na siya. So, ang magsuksok man sa mga protective na mga bayo, no? Bayo sa cotton or denim, kag kung may goggles ka na, kag mga safety shoes, no? Para na hindi ka maano, no? Kung kaso nga may aksidente dira ang matabo. Kung di man lang kita nga available dira ang mga kagamitan para nga malikawan wala man na pangayo nga magkalayo, dapat may balde sa tubig nga malapit lang, no? Kag kung hindi ka sigurado nga safe ang firework, hindi na lang din pagsindihan. So kung mahimo maganda man kita sa first aid kit in kaso may mga burns or minor injuries, no? Kita nga maagom dira ipalayo lang ni. Madamo ka salamat ng guys na mag-imo nga final nga mensahe sa atong publiko. Nagapati kita nga ang holiday season nagadala sa kasadya sa aton tanan. Ang pagbakal sa mga produkto pareho sa mga Christmas lights, nagahatag sa kasanag, hindi kahadlok. Kag sa fireworks naman, nagadulot ini sa excitement, no? Hindi risgo. Gani ang Department of Trade and Industry padayon nga nagapahanumdum sa mga manambakal sa Christmas lights kag fireworks nga pilion gid ang mga sertipikado nga produkto, kag basahon ang label, kag instructions bago magbakal. Mangin informed kita, active kag vigilant nga consumers. Nagapanawagan man kita sa ating mga negosyante nga nagabaligya sa mga standard lang nga Christmas lights, no, nga padayon kita nga magpati sa mga regulasyon. So dapat may PS mark with license number or ICC stickers ang Christmas lights na ginabaligya naton. Kung sa fireworks naman may PS mark with license number. Ang DTI regular nga naga-inspection sa inyo ng mga tindahan, so dapat nagasunod kita, no? Dira sa aton product standards regulation. Ang aton tinutuyo nga tanan kita magbinibigay na maging safe ang aton selebrasyon sa Pasko kag bagong tuig. Kami sa DTI nagakomiter gid nga maproteksyonan ang mga konsumidor pinaagi sa pagmonitor sa merkado. Ang partner ta nga mga business establishment nga magbaligya sa safe kag dekalidad ng mga produkto. Kag ang mga konsumidor nga nagabakal sa mga sertipikado nga balakyon. So salamat gid sa inyo sa pag-upod sa amon subong hapon. May we all enjoy a safe and meaningful Christmas and New Year celebration. Thank you, Ma'am Grace. Kagdira natapos ang ating episode 12 kanang ating yung finale episode sa Istorya TNK. Again, nagpasalamat kami kay Ma'am Grace Benedicto, CPD Chief, para sa iyang serbisyo kang pagpaathag sa aton, no, sa safety standards sa Christmas lights kag fireworks. Pero pinaka-importante sa mga adlaw nga ang aton nga pagpasalamat sa inyo nga tanan. Kapin pa sa aton partner sa pagbalita ang Radyo Pilipinas sa duwa nga tuig nga pagsuporta kag pag-upod ninyo sa amon sa Istorya TNK, yung pamatudan ninyo nga ang publiko gusto gid, no, sang gusto na impormasyon kag serbisyo. Ang inyong suporta, likes, shares, pag-tune in kag pagpadayon kag napagpamati nagahatag kusog sa amon nga ipadayon ng advocacy sang trabaho, negosyo kag consumer. Sa sining holiday season ginadala namon sa inyo ang amon pinakamainit nga pagpanamyaw, malipayon nga Pasko kag imuswagan nga bagong tuig sa inyong tanan, kabay pa nga ang inyong panimalay magpuno sang kalipay, paghidait kag paglaom. Ini si Gido Mesa ang Information Officer sa DTI Region 6. Madamo gid nga salamat sa duwa ka tuig nga suporta Region 6. Happy holidays! Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwala kung nandun ko mga kaibigan. Kaya natin yan. Kaya natin yan.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Publiko.